Chapter 1581. Sa wakas, iniwan ni Uno ang kanyang mapanlate na pag-uugali at nagsimulang makipaglaban ng seryoso. Gayunpaman, tila halos sinaniban na si Lamia sa puntong ito. Ang kanyang mga atake ay naging mas mabangis at mas walang awang. Sa isang huling, desperadong atake, pinagsama ni Lamia ang lahat ng natitirang lakas niya at itinaga ang kanyang kurbadong talon diretso sa dibdib ni Uno. Hindi nakaiwas sa tamang oras, naglabas si Uno ng isang sigaw ng sakit habang tumagos ang talon sa isang mahalagang bahagi. Ang kanyang katawan ay mabilis na naglaho at naging abo. Pagod na pagod mula sa pagsunog ng kanyang asensyang dugo, bumagsak si Lamia. Mabilis na tumakbo si Sebastian sa kanyang tabi, nahuli siya bago siya nahulog. Lamia, ayos ka lang ba? Mahinang umiling si Lamia. Okay lang ako. Salamat sa pagligtas sa akin, taos-pusong sinabi ni Sebastian. Kung hindi dahil sa kanyang tulong, alam niyang hindi siya makakaligtas sa araw na iyon. Sumagot si Lamia sa malamig at malayong tono, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Hindi ako nandito para iligtas ka. Si Uno ang nagtaksil sa aking ama, at gusto ko lang patayin ang taksil na iyon. Ikaw ay tao, at ang tribo ng demonyo at sangkatauhan ay magkaaway. Dahil tinulungan mo akong makatakas mula sa pinagbabawal na lupa, palalampasan kita sa pagkakataong ito. Pero kung makita kita muli, huwag asahan ang awa. Sa mga salitang iyon, lumingon si Lamia at umalis ng may kagandahan, iniwan si Sebastian na pinagmamasdan ang kanyang papalayong anyo. Nilinggan ni Sebastian ang kanyang ulo. Alam niyang ang malamig na pag-uugali ni Lamia ay isang peke lamang. Ayaw niyang makabuo ng anumang koneksyon sa kanya o kahit kanino pa. Ang kanyang puso ay nilamon ng puot, at ang kanyang tanging layunin ay ang paghihiganti, na walang puwang para sa mga komplikasyon. Sebastian, ayos ka lang ba? Sigaw ni Brody habang lumilipad mula sa malayo. Tumanggaw si Sebastian. Ayos lang ako. Magandang marinig yan. Sa pamamagitan ng paraan, sino yung babaeng tumulong sa'yo? Mukhang galing siya sa tribo ng mga demonyo, sabi ni Brody. Ang tribo ng mga demonyo ay may maraming bersyon, ilan sa mga ito ay hindi mapapansin na iba sa mga tao. Ang pagtukoy sa kanila ay maaaring maging mahirap maliban kung ginamit nila ang kanilang mga kapangyarihan. Ang paggamit ng mahika, partikular ang labis na presensya ng demonyong enerhiya, karaniwang nagpapakita nito. Iniligtas ni Sebastian ang tanong. Huwag magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat. Paano naman si Archie? Umalis na siya, sagot ni Brody habang nagbabalumbon. Muling lumitaw ang Demon Tribe, kaya't hindi maiiwasan ang isang sakuna. Maghanda ka, sabi ni Sebastian habang pinapalo ang balikat ni Brody bago umalis. Ang katotohanan na ang Unicorn Demon Prince, Alecto, ay nagpapanggap na si Archie ay nagpapahiwatig na ang tunay na Archie ay patay na. Malamang na nangangahulugan ito na may nangyari na sa pamilya Caswell. Ang pamilyang Caswell, isa sa 18 super pamilya sa timog na rehiyon, ay isang makapangyarihang puwersa. Kung isang pamilya tulad nila ang bumagsak, malinaw na ang Demon Tribe ay matagal nang nagkukubli sa mga anino. Hindi na nagtagal at lumitaw na ang mas marami pang miyembro ng tribo ng mga demonyo, na nagresulta sa isang ganap na digmaan. Napatunayan na tama ang hula ni Sebastian. Pagkatapos ng pagkakalantad kay Alecto, nagsimulang lumitaw ang mga sightings ng Demon Tribe sa iba't ibang lugar. Ang mga demonyong ito ay walang pakundangan at mapanira, nagdudulot ng kaguluhan saan man sila magpunta at humahantong sa pagpatay sa pinakamaliit na pang-uudyok. Ang kapangyarihan ng tribo ng mga demonyo ay hindi mapapawalang bisa ang digmaan ng tao at demonyo mula 10,000 taon na ang nakalipas ay pangunahing dulot ng hidwaan sa loob ng tribo ng demonyo. Ang 4 na hari ng mga demonyo ay naghangad na patalsikan si Lazarus at nakipagtulungan sa mga pinakamagagaling na mandirigma ng sangkatauhan upang malubhang sugurin at selyuhan siya. Gayunpaman, nagbayad ang sangkatauhan ng mataas na halaga sa panahon ng sinaunang kaguluhan na iyon. Maraming banal na lupa at maharlikang pamilya ang tuluyang nawasak. Sa kasalukuyan, ang daigdig ng mga demonyo ay nasa ilalim ng pamumuno ng 4 na hari ng mga demonyo.
Kung ang sangkatauhan ay pumasok sa isang ganap na digmaan laban sa tribo ng mga demonyo, tiyak na magdudulot ito ng kapahamakan para sa lahing tao. Lahat ay nauunawaan ang katotohanang ito, kaya't wala nang ibang pagpipilian ang mga tao kundi tiisin at tiisin ang sitwasyon. Gayunpaman, ang mga aksyon ng tribo ng mga demonyo ay naging lalong labis. Nang uumit sila, nagsunog, at nagpatayan ng walang pag-aatubili. Nang huli sila ng magagandang babae at brutal na pinatay ang sinumang naglakas loob na lumaban. Ang kanilang kalupitan at kabangisan ay walang ibang katumbas kundi nakakatakot. Chapter 1582. Habang lumilipas ang panahon, ang tribo ng mga demonyo ay naging lalong matapang at walang takot. Sa simula, tinarget nila ang mga nag-iisang nagbubukal o mga miyembro ng mas maliliit na pamilya. Unti-unti, lumawak ang kanilang kayabangan. Hindi na sila natatakot o nirerespeto ang mga makapangyarihang pangkat, kahit pa naglakas loob na mag-imbak ng mga kalakal mula sa buong guild ng mga mangangalakal. Isa sa mga biktima ay isang sangay ng Supreme Merchants Guild, na inatake ng Demon Tribe. Sa kabutihang palad, dumating ang mga reinforcements mula sa The Crown Dominion sa tamang oras upang mapaalis ang mga mananakop. Nang malaman ni Sebastian ang insidenteng ito, isang nag-aalab na galit ang sumiklab sa kanya. Ngunit, pinigilan niya ang sarili na kumilos ng padalos-dalos. Nasa alanganin na siya sa maraming banal na lupa at mga super pamilya. Kung siya ay mag-uudyok ng isang ganap na digmaan laban sa Demon Tribe ngayon, ang mga kahihinatnan ay magiging nakapipinsala. Si Sebastian mismo ay walang kinatatakutan, gayunpaman, hindi niya kayang baliwalain ang kaligtasan ng Supreme Merchants Guild, The Crown Dominion, o ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Gayunpaman, hindi siya tipo ng tao na magtiis ng kahihiyan o pahintulutan ang iba na apihin siya. Alam niya na bago siya gumanti, mahalaga ang masusing paghahanda. Ang kanyang antas ng pagsasanay ay hindi makakaranas ng makabuluhang pagtalon sa loob ng maikling panahon, kaya't inilipat ni Sebastian ang kanyang focus sa paglikha ng mga pil. Nakatuon siya sa Blood Demon Pill, isang potion na maaaring dramatikong magpataas ng lakas ng isang cultivator sa maikling panahon. Gayunpaman, ang Blood Demon Pill ay gumagana lamang para sa mga cultivator na nasa ibaba ng Lesser Deity Realm, na nag-udyok sa kanya na magpatuloy sa pagbuo ng isang pill na kayang pansamantalang palakasin ang lakas ng mga mandirigma sa Intermediate Deity Realm. Matapos ang kalahating buwan ng masusing pananaliksik at walang katapusang pagsubok, sa wakas ay nagtagumpay si Sebastian sa paggawa ng bagong tableta. Personal niyang sinubukan ito, at agad na lumabas ang mga epekto. Naramdaman niya na parang puno ng walang katapusang enerhiya ang kanyang katawan, parang siya'y na-inject ng purong adrenaline. Sa pamamagitan ng magaspang na pagtataya ng mga resulta, napagpasyahan niyang tumaas ang kanyang lakas ng higit sa 50%, na binibigyang diin ang bisa ng table task. Tinawag niya itong frenzy pill, dahil ang pag-inom nito ay nagiging isang pabago-bagong puwersa, katulad ng isang baril na pulbure na maaaring sumabog anumang sandali. Ang pill ay nagdulot ng matinding emosyonal na kawalang tatag, na halos imposible nang mananatili ang kontrol na gawa ni Sebastian na pigilan ang mga epekto nito dahil sa kanyang napakalakas na espiritual na lakas at matatag na determinasyon. Gayunpaman, alam niya na ang iba ay maaaring hindi maging kasing swerte, at posibleng magpatalo sa kabaliwan. Bukod dito, mararanasan ng gumagamit ang isang mahabang panahon ng panghihina kapag nawala na ang mga epekto, natatagal ng 2 hanggang 3 araw bago tuluyang makabawi. Ang mga kapansin-pansing kakulangan na ito ay hindi katanggap-tanggap kay Sebastian, kaya't nagpasya siyang pagtuunan ng pansin ang pagpapabuti ng frenzy pill. Matapos mag-isip ng matagal para sa mga solusyon, nakabuo siya ng isang plano, isama ang ilang mga halamang espiritual na nakabatay sa passive upang ma-neutralize ang mga side effect ng gamot. Ang problema ay nasa pagkuha ng mga halamang gamot na ito. Lahat sila ay mga bihirang kayamanan na nabanggit lamang sa mga sinaunang teksto, at ganap na wala sa labas ng mundo. Ang kanilang pinagmulan ay tanging nakatali sa demonic world. Harapin ang balakid na ito, gumawa si Sebastian ng isang matapang na desisyon. Nagpasya siyang pumasok sa demonic world upang hanapin ang mga mahirap hanaping sangkap na ito.
Ang demonic world ay isang mahiwagang kaharian, hiwalay mula sa labas na mundo, na ang pasukan ay nakatago sa kalaliman ng kawalang hanggan. Pagkatapos magdesisyon, hindi sinabi ni Sebastian ang kanyang mga intensyon sa sinuman at umalis siya sa parehong araw. Lumipad siya ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 araw bago sa wakas nakita ang pasukan sa demonic world. Sa unahan nito ay may isang napakalaking, itim na gate na tila sumisipsip ng lahat ng liwanag. Habang tinatitigan ito ni Sebastian, isang bahagyang pangamba ang bumangon sa kanyang kalooban sa likod ng nakakatakot na pintuang ito ay ang kilalang demonic world, isang lugar na kinatatakutan ng lahat. Humugot ng malalim na hininga. Pinatibay ni Sebastian ang kanyang loob at humakbang patungo sa gate. Ang pintuang ito ay nagsilbing isa sa mga kaunting daanan sa pagitan ng mundong demonyo at ng labas na mundo. Ito ay iniwan na walang bantay dahil naniniwala ang tribo ng demonyo na walang sino man ang magtatangkang pumasok maliban na lamang kung sila ay humaharap sa kamatayan. Sa buong kilalang universo, walang ibang lahi ang naglakbay dito ng basta-basta, dahil ang labis na demonyong enerhiya sa larangan ay labis na magpapahina sa lakas ng sinumang dayuhan. Nang tumapak si Sebastian sa lupa sa kabila ng gate, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang ganap na banyagang mundo. Sa itaas niya ay nakabitin ang isang araw na kahawig ng isang demonyong mukha na nakangiti sa isang nakakatakot na ngiti. Ang liwanag nito ay mahina at nakakatakot, kahit na mas mahina pa kaysa sa liwanag ng buwan sa labas ng mundo. Ang mahina at maputlang liwanag ay walang init, sa halip, nagpadala ito ng matinding lamig sa kanyang katawan. Ang mga humuhuni ng hangin ay humahampas sa lupa na parang mga sigaw ng mga multo, nakakalamig hanggang buto at nagpapasigaw kay Sebastian ng walang kontrol. Sino ka? Isang magaspang, mababang tinig ang biglang umabot mula sa likuran niya, ginaisang siya mula sa kanyang pagkalumbay. Ang hindi inaasahang tunog ay nagpagulat kay Sebastian, nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Hindi niya inaasahan na mapapansin siya ng ganoon kabilis pagkatapos pumasok sa mundong ito na puno ng kaaway. Mabilis na lumingon, si Sebastian ay natagpuan ang kanyang sarili na kaharap ang isang napakataas na figure. Ang lalaki ay parang isang kuta, at ang kanyang maseladong katawan ay naglalabas ng likas na lakas. Nagsuot siya ng madilim na pulang baluti sa labanan na may mga peklat at dent mula sa walang katapusang malupit na laban. Ang kanyang magaspang na mukha, matikas at nakakatakot, ay may palaging galit na ekspresyon, at ang kanyang matalas na mga mata ay kumikislap ng isang mabangis na liwanag. Ang pangalan ko ay Nita Vindark. Sino ka? Sagot ni Sebastian, mabilis na nag-imbento ng pekeng pangalan upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Pinili niya ang apelyidong Dark upang magpanggap na konektado sa Dark Tribe ng Demon Tribe. Chapter 1583. Ang pangalan ko ay Ferayan Bluet. Bakit ka naparito sa teritoryo ng tribong Bluet? Ang boses ni Ferayan ay umuugong na parang kulog, umaabot sa mga tainga ni Sebastian. Mabilis na nag-isip, sumagot si Sebastian, nandito ako sa utos ng hari ng madilim na tribo upang maghatid ng mensahe sa iyong tribo ng Bluet. Kakabalik ko lang. Si Ferayan ay mukhang nag-iisip habang tumango. Nang malapit nang lumingon at umalis si Sebastian, biglang tinawag ni Ferayan, sandali lang. Ano na naman? Tanong ni Sebastian, pinapanatili ang kalmadong anyo habang lihim na nag-iipon ng kanyang lakas. Handa siyang umatake kung kinakailangan. Hindi ka nagmamadali na magulat, hindi ba? Kung hindi, pwede mo ba akong tulungan sa isang maliit na bagay? Tanong ni Ferayan nang may pag-aalinlangan. Hindi ako nagmamadali, ano yun? Sa simula, balak talikuran ni Sebastian ito ngunit nag-isip muli. Napagtanto niya na ang pagiging estranghero sa demonic world ay nagpasimula ng mga simpleng gawain, tulad ng paghahanap ng mga halamang gamot, na labis na mahirap. Ang pagkakaroon ng lokal na kaalyado ay maaaring lubos na magpabilis ng kanyang mga pagsisikap. Ang tribu Bluet ay kilala sa kanilang pagiging bihasa sa labanan at napakalakas, ngunit kilala rin na kulang sila sa talino. May ilang tsismis na nagsasabing ang tribu Bluet ay mga inapo ng tribo demonyo at mga mababanggas na hayop. Ang kapatid ko. Nilapastangan niya ang aking anak na babae at pinatay ang aking anak na lalaki.
Kung hindi ko ito maabanggihan, hindi na ako demonyo. Bumulong si Ferryan sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa galit na may pagpatay. Hindi mapigilan ni Sebastian na kumurap sa mga sulok ng kanyang bibig, tahimik na sinisisi ang ganitong kasuklam-suklam na asal. Bakit hindi mo na lang siya harapin ng mag-isa? Tanong ni Sebastian. Hindi ko siya matalo. Kung hindi, pira-piraso na siya ngayon, tahasang inamin ni Ferryan, walang palusot o pretensyon. Ganun ba kalakas ang kapatid mo? Patuloy na tanong ni Sebastian. Tumanggo si Ferryan ng matatag. Isa rin siyang one-star intermediate deity master tulad ko, pero bahagyang nalalampasan niya ang aking lakas. Kung handa kang tumulong, walang duda na kaya mo siyang patayin. Kailangan ko itong pag-isipan, sagot ni Sebastian. Huwag ka nang mag-isip. Kung papatayin mo siya, bibigyan kita ng 10 milyong demonyong bato. Sigaw ni Ferryan nang may pangangailangan. Deal, sagot ni Sebastian nang walang pag-aalinlangan nang marinig ang mapagbigay na alok. Sa parehong demon tribe at mga kaharian ng tao, ang mga demonic stones ay isang karaniwang salapi. Ang demonic world ay isang tigang at mapanganib na lupain. Ang lupa nito ay madilim at pumutok, at ang kakaunting mga halaman ay nakakalat sa malalayong distansya. Karamihan sa mga halaman ay lubhang nakakalason, na nagdaragdag sa likas na panganib ng rehiyon. Sa isang desoladong tuktok ng burol, nakahiga sina Sebastian at Ferryan sa lupa, ganap na itinatago ang kanilang mga aura. Sa ibaba nila ay umaabot ang isang gubat ng mga puno ng blackwood, ang pinakakaraniwang halaman sa demonic world. Ang mga puno ay kasing tigas ng tempered steel, at ang kanilang pitch black na mga dahon ay kahawig ng mga talom na kasing talas ng labaha. Sigurado ka bang darating dito ang kapatid mo? Tanong ni Sebastian sa pamamagitan ng telepatiya. Ang pamamaraan ng pagsasanay ng kapatid ko ay nangangailangan ng sigla ng blackwood. Dumadating siya rito araw-araw. Kapag dumating siya, makikipaglaban ako sa kanya. Pagkatapos, samantalahin mo ang pagkakataon na atakihin at patayin siya sa isang mabilis na suntok, sagot ni Ferryan. Tulad ng inaasahan, ang matalim na tunog ng isang bagay na humahampas sa hangin ay umabot mula sa malayo mga isang oras mamaya. Isang lalaking nakasuot ng itim na balabal na may disenyo ng python ang lumitaw, lumalakad ng magaan sa hangin. Siya ay matangkad at payat, at naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Ang kanyang payat na mukha, na may matataas na pisngi at makitid, mapanganib na mga mata, ay nagbigay sa kanya ng isang mapanlikha at masamang anyo. Ang kanyang manipis na mga labi ay mahigpit na pinagdikit, na parang palagi siyang may balak. Lumapit ang lalaki sa gubat ng blackwood, naghahanda na bumaba ng dahan-dahan. Sa sandaling iyon, umatungal si Ferryan at sinugod siya ng walang pag-aalinlangan. Ang lalaking nakasuot ng itim na balabal ay ang nakatatandang kapatid ni Ferryan, si Andres Bluet. Nang makita ni Andres na tumatakbo si Ferryan patungo sa kanya, ang kanyang mga labi ay yumarko sa isang mapanlit na ngiti. Ferryan, talagang wala kang pakialam sa iyong kaligtasan. Nasabi ko na sayo. Ang anak mo ay parang laruan lang. Kapag napagod na ako sa kanya, pakakawalan ko siya. Hayop ka. Ngayon, papatayin kita. Sigaw ni Ferryan ng galit habang hinuhugot ang kumikislap na malamig na talam. Tumalon siya sa ere, ibinaba ang sandata kay Andres ng buong lakas. Binabalaan kita sa kamatayan. Sigaw ni Andres habang lumalaki ang kanyang mga mata sa galit. Itinaas ang kanyang sandata, sinalubong niya ng harapan ang atake ni Ferryan. Nagbanggaan ang dalawa ng marahas, nagpapalitan ng 12 ng suntok sa loob lamang ng ilang sandali. Malinaw na hindi kayang makipagsabayan ni Ferryan. Nahihirapan siyang pigilan ang walang tigil na mga atake ni Andres, walang pagkakataon na makabawi. Andres ay nagmaktol ng may paghamak. Dapat alam mo ang iyong lugar. Sa sandaling iyon, si Sebastian ay lumitaw na parang isang multo, nagpakita sa harap ni Andres sa isang kisap mata. Nagulat, sumigaw si Andres, "Sino ka?" Hindi na nag-abala si Sebastian na sumagot. Itinaas niya lang ang kanyang kamao at tumama ng may nakasisindak na lakas. Chapter 1584.
Ang tila simpleng suntok ay naglalaman ng kapangyarihang kayang yumanig sa mundo. Wala pang oras si Andres na makapag-react. Siya ay naging ulap ng dugo halos agad-agad. Ang tanawing ito ay nag-iwan kay Ferayan, nakakabawi lang sa kanyang balanse, na labis na naguluhan. Ang panga niya ay halos nasa lupa. Bakit ka nakatayo dyan na parang wala sa sarili? Bilasan mo at ibigay mo na ang 10 milyong demonyong bato, sabi ni Sebastian habang tinitingnan si Ferayan. Si Ferayan ay nagising mula sa kanyang pagkabigla, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang tinitingnan si Sebastian. Papaano ka naging makapangyarihan? Tanong ni Ferayan na may pagdududa. Ngumiti ng bahagya si Sebastian at sinabi, kung sasabihin ko sa iyo na si Belial Dark ang nagturo sa akin ng aking mga teknik, maniniwala ka ba sa akin Belial Dark? Ang simpleng pagbanggit sa pangalan ay nagdulot ng kilabot kay Ferayan. Si Belial ang hindi mapapantayang hari ng Dark Tribe, isang nilalang ng pinakamataas na kapangyarihan. Bumaba ang boses ni Sebastian, lumapit siya at sinabi ng may sabwatan, sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Ang prinsesa ng madilim na tribo at ako ay labis na nagmamahalan. Nang malaman ng hari ng madilim na tribo, hindi niya ako pinarusahan. Sa halip, tinuruan niya ako ng mga teknikong ito. Kung magiging maayos ang lahat, malapit na akong maging real na kasintahan. Nagtaka si Ferayan at napanganga. Ang titulong Royal Consort ay hindi matutumbasan ng kahit ano. Maging ang pinuno ng kanyang tribo ay kailangang magpakita ng paggalang sa harap ng isang tao na may ganitong katayuan. Nakangiti sa biglang pagkaunawa, sumigaw si Ferayan, iyan ang dahilan. Hindi nakapagtataka kung gaano ka-powerful. Patayin ang aking nakatatandang kapatid sa isang suntok talagang kahanga-hanga. Nakita ni Sebastian na lubos na kumbinsido si Ferayan, kaya siya'y napabuntong hininga ng ginhawa sa loob. Pumasok si Ferayan sa kanyang storage space ring at kinuha ang 20 milyong itim na kristal na bato. Ibinigay niya ito kay Sebastian at sinabi, hindi ko kayang pasalamatan ka ng sapat, kagalang-galang na prinsipe. Narito ang 10 milyong demonyal na bato ayon sa napagkasunduan, at ang iba pang 10 milyon ay regalo ko para sa pagkikita natin. Tinanggap ni Sebastian ang mga bato na may bahagyang ngiti at sinabi, ayos lang na tawagin mo akong ganito sa pribado, pero siguraduhin huwag sabihin ang mga ganitong bagay kapag may iba. Naiintindihan ko ng lubos. Huwag mag-alala, hindi ko ito sasabihin kaninuman, matapat na tiniyak ni Ferayan. Tumango si Sebastian, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin sa malaking bakas ng kamay sa lupa kung saan nahulog si Andres. Kinuha niya ang kanyang tablet para sa pag-aamo ng mga hayop, at nagpalabas siya ng 12-dosenang nakal-alasong mga bubuyog, na dumagundong patungo sa mga labi ni Andres na naging magulong bunten ng laman. Ano ito? Tanong ni Ferayan nang may pag-usisa. Ang mga alaga ko, sagot ni Sebastian. Bakit pwedeng mabuhay ang mga alaga mo sa loob ng tablet na iyon? Patuloy na tinanong ni Ferayan. Ipinaliwanag ni Sebastian, may isang pangkat ang lahing tao na dalubhasa sa pagkontrol ng mga hayop. Nakagawa sila ng isang uri ng espasyal na lalagyan na kayang maglaman ng mga buhay na nilalang. Nakatagpo ako ng isa, kaya ginagamit ko ito para sa aking mga alaga. Isang lalagyan sa espasyo na kayang maglaman ng mga buhay na nilalang. Kahanga-hanga. Kailangan kong makahanap ng isa nito balang araw, sabi ni Ferayan nang may inggit. Ang dosenang nakal-alasong mga bubuyog ay mga halimaw na antas 4 katumbas ng lesser deity realm. Pumapaligid sila sa bangkay ni Andres, nilalasap ang kanyang dugo ng may kahanga-hangang bilis. Matapos nilang inumin ang dugo, ang kanilang mga aura ay lumakas ng husto, bawat isa ay umabot sa rurok ng antas 4, handang umakyat anumang sandali. Malapit na silang sumailalim sa isang paglilitis. Sigaw ni Ferayan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Bagaman siya ay isang miyembro ng Demon Tribe at hindi pa nakakaranas ng pagsubok ng umabot sa Lesser Deity Realm, lahat ng miyembro ng Demon Tribe ay likas na natatakot sa mga pagsubok. Hahanapan ko sila ng tamang oras para sumailalim sa pagsubok,
sabi ni Sebastian habang mabilis na inilalagay muli ang mga nakal-alasong bubuyog sa tablet ng pag-aamon ng mga halimaw. Ang mga nakal-alasong bubuyog, na kategorya bilang mga halimaw, ay may napakababa na tsansa ng tagumpay kapag sinubukan nilang makaligtas sa mga pagsubok ng walang tulong ng mga transformation pills. Dahil dito, nagpasya si Sebastian na ipagpaliban ang kanilang pag-unlad. Gayunpaman, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa isip ni Sebastian. Ang dugo ng Demon Tribe ay tila kumikilos na parang isang banal na tonic para sa mga nakal-alasong bubuyog. Kung makakapatay siya ng mas maraming miyembro ng Demon Tribe, makakaakyat ang mga bubuyog sa malaking bilang. Inisip niyang magpapaunlad ng 10,000 mga pil ng pagbabago. Kahit na may tagumpay na porsyento na 10% lamang, magkakaroon pa rin siya ng ilang libong hari ng mga halimaw. Ang pag-iisip ng libu-libong hari ng mga halimaw na kumikilos bilang isang nagkakaisang kawan ay isang tanawin na hindi niya mapigil ang asahan. Sa pamamagitan ng paraan, may malapit bang lugar na nagbebenta ng mga halamang gamot? Isang lugar na may komprehensibong seleksyon. Tanong ni Sebastian, humarap kay Ferryan. Siyempre meron. Ang pinakamalaking guild ng mga mangangalakal sa tribo ng Bluet ay pinamumunuan ng pamilya ko. Ang ama ko ang pinuno. Kung kailangan mo ng mga halamang gamot, dapat mong bisitahin ang aming guild. Sa mga koneksyon ko, makakakuha ka ng hindi bababa sa 20% diskwento, sabi ni Ferryan na may halatang pagmamalaki. Nagtaka si Sebastian at napataas ang kilay, sa wakas ay naintindihan kung bakit napakamapagbigay ni Ferryan, lumalabas na siya pala ang anak ng pinuno ng isang guild ng mga mangangalakal. Kung ganoon, magpapasalamat na ako sa iyo ng maaga. Sagot ni Sebastian. Bagaman alam ni Sebastian na ang pagbisita sa guild ay magpapataas ng posibilidad na makatagpo ng mga makapangyarihang indibidwal, nagpasya siyang ipagsapalaran ito. Kung wala ang kanilang tulong, ang pagtukoy sa mahigit 20 halamang gamot na hindi niya alam ang mga pangalan ay magiging napakahirap na gawain. Chapter 1585. Walang dahilan para magpaka-formal, halika sa bahay ko, sabi ni Ferryan. Na-impress si Ferryan sa makapangyarihang lakas ni Sebastian at sa kanyang alias na Nitavin na sinasabing magiging hinaharap na royal consort at tinanggap siya ng may pambihirang sigasig. Dinala ni Ferryan si Sebastian sa kalangitan ng walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa mga pintuan ng isang malaking lungsod, bumaba, at pumasok ng naglalakad. Ang mga lungsod sa demonic world ay bihira, kadalasang may isa o dalawa lamang bawat lahi. Gayunpaman, bawat lungsod ay malawak at marangal, na may mga pader na umaabot ng daan-daang talampakan ang taas, na parang mga dambuhalang bundok mula sa malayo. Pagpasok sa lungsod, nakaramdam si Sebastian ng labis na pang-aapi. Ito ay, sa kabila ng lahat, isang kuta ng tribo ng mga demonyo. Naglalakad sa mga kalye, kahit ang karaniwang tao ay nasa antas ng Lesser Deity Realm, habang ang mga eksperto sa Intermediate Deity Realm ay karaniwang nakikita. Ang napakaraming bilang ng mga individual mula sa Lesser Deity Realm at ang kadalian ng pag-encounter sa mga powerhouse mula sa Intermediate Deity Realm ay nagbigay diin sa likas na lakas at mga natural na bentahe ng Demon Tribe. Mr. Ferryan. Dinala ni Ferryan si Sebastian sa isang marangyang mansyon sa kanlurang bahagi ng lungsod. Ang mga gwardya sa gate ay mabilis na yumuko bilang paggalang. Si Ferryan ay naglakad patungo kay Sebastian, na nagtatangkang pumasok ng direkta, ngunit 2 gwardya ang hamarang sa kanilang daraanan. Si Ginoong Andres ay kasalukuyang wala. Ginoong Ferryan, mas mabuting bumalik na lamang mamaya. Umalis kayo sa daan ko. Sigaw ni Ferryan ng galit, at tinamaan niya ang 2 gwardya ng napakalakas na napalipad ang mga ito. Mga ngipin ang lumipad ng tumama sa lupa, nahihirapang bumangon. Mga walang galang na hanggal. Kung may susunod na pagkakataon, papaluan ko kayo hanggang mamatay sa lugar. Ang mukha ni Ferryan ay nagalit. Ngunit, nang lumingon siya kay Sebastian, ang kanyang ekspresyon ay lumambot at naging malawak ng ngiti. Pasensya na. Isa ito sa mga ari-arian ng aking nakatatandang kapatid. Dinala niya rito ang aking anak na babae. Mr. Ferryan.
Habang sila ay pumasok sa patio, isang linya ng mga gwardya ang bumuo upang harangan ang kanilang daraanan. Sumiklab ang galit ni Ferryan. Mga alipin, makinig kayo. Patay na si Andres. Mula ngayon, ako na ang namumuno. Kung nais ninyong mabuhay, lumuhad kayo sa harap ko. Ano? Patay na si Ginoong Andres. Nagpalitan ng mga nagulat na sulyap ang mga gwardya. Pagkatapos ng maikling paghinto, isa ang lumuhad at nagdeklara, ipinapangako ko ang aking katapatan kay Ginoong Ferryan at susundan ko siya hanggang kamatayan. Isinusumpa namin ang aming katapatan kay Ginoong Ferryan. Kasunod ng una, mabilis na lumuhad ang iba, sumumpa ng katapatan. Magaling. Tumanggo si Ferryan ng may kasiyahan. Hanggat mananatili kang tapat sa akin, sisiguraduhin kong mabibigyan ka ng gantimpala ng ginto, mga babae, at anumang bagay na nais mo. Ngayon, ipatawag mo ang lahat dito. Tumayo si Sebastian ng tahimik sa tabi ni Ferryan, nasaksihan ang kalupitan at kawalang hiya ng lalaki. Pinatay niya ang kanyang sariling kapatid, ngunit wala siyang anumang pagsisisi at ipinagmamayabang pa ang kanyang mga ginawa ng may hayagang kay-abangan. Nang marating ni na Ferryan at Sebastian ang pasukan ng bulwagan, agad na nagdala ang mga tagapaglingkod ng dalawang silya, kasama ng mga tray ng prutas at alak na inihain ng mga magagandang katulong. Agad na hinawakan ni Ferryan ang isa sa mga katulong at hinayla ito sa kanyang kandanggan, walang pakundangan na hinahawakan siya sa harap ng lahat. Ang mukha ng kasambahay ay nag-urong sa sakit, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Samantala, ang ibang mga katulong ay nanatiling walang emosyon na parang mga manika na walang buhay. Ang mga babaeng ito ay lahat mula sa Fox Demon Tribe, sabi ni Ferryan na may tawa. Pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo sa kanila kahit patayin pa sila, kung gusto mo. Nang marinig ito, lalong lumalim ang paghamak ni Sebastian kay Ferryan. Hindi ako interesado. Sayo na lang sila, malamig na sagot ni Sebastian. Hindi alam ni Ferryan ang pagkadismaya ni Sebastian, at inisip pa niyang hindi ito nasisiyahan. Habang nakangiti ng maliwanag, sinabi niya, pero may isang babae na tiyak na magugustuhan mo. Papunta na siya ngayon. Sinundan ni Sebastian ang tingin ni Ferryan at napansin ang isang malaking grupo na papalapit. Kabilang sa kanila ay isang kahangahangang babae na nakasuot ng mahabang damit na tila gawa sa manipis na tel ang parang ulap na nagbigay diin sa kanyang marikit na pangangatawan. Ang kanyang mga marikit na katangian ay napakaganda, sapat upang mapanganga ang sinuman. Tumakbo ang babae diretso kay Ferryan na may luha na umaagos sa kanyang mukha. Amang, nandito ka na sa wakas. Hinayla siya ni Ferryan sa isang yakap, mahinahong pinapakalma siya. Mabilis na nahulaan ni Sebastian kung bakit kinidnap ni Andres ang anak na babae ni Ferryan. Ang babae ay talagang napakaganda hindi lamang sa kanyang anyo kundi pati na rin sa kahinaan na kanyang pinapakita. Natural niyang pinukaw ang likas na pagnanais na protektahan siya. Alright, tumigil ka na sa pag-iyak, sabi ni Ferryan habang marahang itinulak siya sa tabi. Patay na ang halang na si Andres, wala nang makakasakit sa iyo muli. Itinuro niya si Sebastian. Siya si Ginoong Nitavin, ang aking kagalang-galang na bisita. Ngayong gabi, dapat mo siyang paglangkuran ng mabuti. Kung mapapasaya mo siya, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Chapter 1586. Si Sebastian ay nakatagpo na ng napakaraming walang hiya na tao, ngunit ang magmungkahi na ang sariling anak na babae ay maglingkod sa isang bisita sa ganitong nakakabiglang paraan ay isang bagay na hindi niya kailanman nasaksihan. Kung hindi dahil sa pangangailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan, wala nang ibang nais si Sebastian kundi agad na magalit at turuan si Ferryan ng isang mabigat na leksyon. Ang higit na ikinagulat ni Sebastian ay ang reaksyon ng babae. Hindi siya naglakas loob na lumaban at sa halip ay nagpakita ng ekspresyon ng lubos na kawalang kapangyarihan at kawalan ng pag-asa. Ang tanawing ito ay nagpasiklab ng malalim na kalungkutan sa puso ni Sebastian. Tigil. Itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay, pinipigilan ang tumataas na galit habang sinabi niya, anak mo siya. Paano ka magiging ganito kawalang puso? Ngunit si Ferryan ay walang bakas ng kahihiyan.
Sa halip, nag-alok siya ng isang mapagpanggap na ngiti at sinabi, hindi ko basta-basta papayag ang maglingkod ang aking anak na babae sa sinuman, pero hindi ka naman estranghero. Ito ay simpleng pagsasalamin ng aming malalim na pagkakaibigan. Walang dahilan, nauunawaan ko ang iyong nararamdaman, pero hindi ito kinakailangan, malamig na sagot ni Sebastian, halos hindi maitago ang kanyang pagdiriin. Napansin ang inis ni Sebastian, mabilis na nagdagdag si Ferryan, Ginoong Nitavin, huwag magalit. Kung hindi ka interesado sa mga babae, pwede rin ang mga lalaki. Sabihin mo lang kung sino ang gusto mo. Sa sandaling binanggit ito ni Ferryan, ang bawat gwardya na naruroon ay namutla sa takot. Agad silang yumuko, bawat isa'y tahimik na nananalangin na huwag mapili. Sebastian ay parang tinamaan ng itim na ulap ang kanyang isipan. Kumilos ang kanyang balat, at tinitigan niya si Ferryan nang may tindi na kayang batasin ang bato. Ang kanyang kamay ay pinulbos ang sandalan ng kanyang upuan habang pinipigilan ang pagnanais na wakasan ang walang kahihiyang pag-iral ng lalaking ito sa isang suntok. Nang mapagtanto mula sa ekspresyon ni Sebastian na baka lumampas na siya, mabilis na tumayo si Ferryan habang ang kanyang mukha ay puno ng isang nagmamakaawang ngiti. Ginoong Nitavin, pakisuyo huwag magalit. Wala akong masamang intensyon. Hindi ko lang alam kung ano ang gusto mo. Paano ito? Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Oh, mayroon din akong kasintahan. Kung gusto mo siya, tatawagan ko siya kaagad. Humugat si Sebastian ng malalim na hininga, huminga ng malalim at nagbuga ng hangin ng 2 beses upang mapakalma ang bagyong galit na nagngangalit sa loob niya. Hindi na kailangan yan, matalim niyang sinabi. Kung talagang nais mong tumulong, maghanap ka ng ilang tao na may kaalaman tungkol sa mga halamang gamot. Madali lang ito. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang, arogante na pahayag ni Ferryan. Naglista si Sebastian ng ilang halamang gamot, at agad na pinapadala ni Ferryan ang mga ito. Pagkatapos, humiling si Sebastian ng isang pribadong silid kay Ferryan at agad na nagsimula ng isang nakahiwalay na sesyon upang subukan ang kanyang alchemical na eksperimento. Ang proseso ay lumabas na mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Ang tumpak na kontrol sa mga proporsyon ng mga sangkap at ang banayad na pag-aayos ng init ay nangangailangan ng labis na katumpakan. Siyam-siyam na mga pagtatangkang nagwawakas sa kabiguan, bawat isa ay mas nakakainis kaysa sa nakaraan. Ngunit, hindi nagpatinag si Sebastian, hindi siya madaling sumuko. Ang maliliit na hadlang na ito ay wala lang sa kanya. Sa huli, lahat ay posible sa pamamagitan ng pagsisikap. Matapos ang daan-daang kung hindi man libo-libong nabigong pagtatangka, sa wakas ay nagtagumpay si Sebastian sa pagpapabuti ng isang batch ng mga pinahusay na frenzy pills. Sa sandaling hawak niya ang mga natapos na pildores sa kanyang kamay, isang alon ng damdamin ang dumaloy sa kanya. Ito ay isang pakiramdam ng tagumpay na hindi lubos na maipahayag ng mga salita. Kung gumana ang pinahusay na frenzy pills ayon sa inaasahan, hindi lamang ito magiging ligtas para sa kanya na gamitin kundi magiging kapaki-pakinabang din para sa kanyang mga nakal-alasong bubuyog. Bukod dito, maaari ring dalhin ng kanyang pamilya at mga kaibigan ang mga ito bilang mga hakbang na makapagligtas ng buhay sa mga kritikal na sitwasyon. Bagaman teoretikal na maayos ang mga table tasks, alam ni Sebastian na ang tunay na pagsubok ay nasa praktikal na aplikasyon. Habang nakatitig sa itim na tableta sa kanyang palad, huminga siya ng malalim bago ito tiyak na inilagay sa kanyang bibig. Ang tableta ay natunaw kaagad, naglalabas ng isang alon ng nag-aalab na enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang dugo ay tila nagliyab, kumikilos at kumukulo sa matinding init. Ang enerhiya ay medyo pabago bago pa rin ngunit mas madaling kontrolin kaysa dati. Sa kahit papaano, nasa ilalim pa rin ito ng kanyang kontrol. Sa wakas tagumpay. Sigaw ni Sebastian, ang kanyang boses ay umuukit ng kasiyahan habang ang isang masiglang ngiti ay kumakalat sa kanyang mukha. Ang mga pinahusay na table tasks ay lumampas sa kanyang mga inaasahan. Pinatatag ang magulong enerhiya sa loob niya. Unti-unting pinakalma ni Sebastian ang kanyang paghinga at inayos ang kanyang sarili. Lumabas siya mula sa silid na may tiwala at mahinahong ekspresyon. Mr. Nitavin.
Chapter 1587. Paglabas ni Sebastian mula sa lihim na silid, agad na yumuko sa labas ang mga gwardya at mga katulong bilang paggalang. Ang tribo ng Bluet, bagaman kilala sa kanilang pisikal na lakas at tuwirang kalikasan, ay hindi naman lubos na walang talino. Nang malaman ni Ferrayan na si Sebastian ang magiging hinaharap na prinsipe consort, nagsimula ng mag-isip ang kanyang isipan ng mga bagong posibilidad. Si Ferrayan ay isang ambisyoso at mapanlikhang individual, na nasecure na ang kanyang daan patungo sa pagmamana ng posisyon bilang pinuno ng guild ng mga mangangalakal matapos alisin ang kanyang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, hindi ito sapat para sa kanya. Ang tunay niyang layunin ay ang posisyon ng pinuno ng tribo ng Bluet, isang tungkulin na walang kapantay na kapangyarihan pangalawa lamang sa Demon King mismo. Sa normal na kalagayan, ang kanyang ambisyon ay magiging katawa-tawa. Gayunpaman, nakita ni Ferrayan ang isang pagkakataon sa nalalapit na digmaan laban sa mga tao. Ang digmaing ito ay maaaring magsilbing perpektong takip para sa pag-aalis ng kanyang mga kalaban. Kung ang mga humahadlang sa kanyang landas ay mapatay sa labanan, maaari niyang gamitin ang napakalaking kayamanan ng guild upang makakuha ng mga kaalyado at sa huli ay salakayin ang Bluet Demon Hall, at angkinan ang pwesto ng pinuno para sa kanyang sarili. Habang ang planong ito ay tila matapang, ito ay ganap na makatwiran para kay Ferrayan. Sa wakas, umunlad siya sa mga mapaghimagsik na plano. Upang makamit ang kanyang mga layunin, alam ni Ferrayan na kakailanganin niya ang tulong ni Sebastian. Kaya't tinrato niya si Sebastian ng may malaking sigasig at paggalang. Sa sandaling lumabas si Sebastian mula sa kanyang pagninilay, agad na ipinaalam kay Ferrayan. Mabilis na hinanap ni Ferrayan si Sebastian. Ginoong Nitavin. Napakahusay ng timing mo. Ang impormasyong hiniling mo ay nagbunga na. Sa loob ng 2 araw, magkakaroon ng auction sa Fallen Angel City, at isa sa mga item dito ay ang Dreamless Vine na hinahanap mo. Kung aalis tayo ngayon, makararating tayo sa oras. Ang Dreamless Vine ay isang bagay na hiniling ni Sebastian kay Ferrayan na hanapin bago siya pumasok sa kanyang pag-iisa. Ang halamang ito ay puno ng makapangyarihang enerhiya ng buhay, at namumuhay lamang sa mga lugar na puspos ng passive na enerhiya. Sa matinding konsentrasyon ng passive energy nito, ang demonic world ay nagbigay ng perpektong kapaligiran para sa paglago nito. Kinakailangan ni Sebastian ang Dreamless Vine upang mag-refine ng isang elixir na nagpapanatili ng buhay na makakapag-counteract sa mga side effect ng pinahusay na Frenzy Pill. Bagaman ang Frenzy Pill ay binago upang alisin ang demonial na enerhiya at puot nito, umaasa pa rin ito sa pagsunog ng dugo upang mapalakas ang lakas. Ang dugo, bilang asensya ng buhay, ay hindi makatiis ng paulit-ulit na pagkonsumo ng walang malubhang kahihinatnan. Ang elixir na nagbibigay buhay ay magiging mahalaga upang mapunan ang pagkaubos na ito, at ang Dreamless Vine ang perpektong sangkap para sa paggawa nito. Habang ang Dreamless Vine ay bihira at mahalaga, medyo mas madali itong matagpuan sa demonic world kumpara sa ibang mga kaharian. Fallen Angel City. Nakaramdam si Sebastian ng kaunting gulat. Ang Fallen Angels ay walang duda na isa sa pinakamakapangyarihang sangay ng Demon Tribe, kalaban ng pamilyang Maharlika at kinikilala bilang pangunahing maharlikang angkan ng demonic world. Ang reputasyong ito ay talagang nakuha, dahil bawat Fallen Angel ay umabot sa intermediate deity realm sa kanilang pagdadalaga, nagmamay-ari ng napakalaki at nakakatakot na kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanilang napakalakas na lakas ay may kapalit ang kanilang napakababa na rate ng pagpaparami. Kahit sa kanilang kasikatan, hindi kailanman umabot sa ilang daan ang kanilang bilang. Dahil sa nalalapit na digmaan laban sa lahing tao, magiging partikular na engrandi ang auction na ito. Maraming bihirang kayamanan na bihirang makita ang malamang nalalabas sa pagkakataong ito, sabi ni Ferrayan habang kumikislap ang kanyang mga mata sa pananabik. Ang Bluet City ay nasa libu-libong milya ang layo mula sa Fallen Angel City, ngunit para sa mga makapangyarihang individual tulad nina Sebastian at Ferrayan, ang paglalakbay ay isang araw lamang. Ang Fallen Angel City ay mas kahanga-hanga at nakamamangha kaysa Bluet City. Mula sa malayo,
Lumitaw ang sentro ng lungsod isang napakalaking estatwa ng fallen angel. Ang mukha ng figure ay parehong gwapo at seryoso, na may mga kilay na parang espada at mga mata na tila bituin. Nakaitim na baluti ng digmaan, hawak ng figure ang isang itim na mahabang espada at may 3 pares ng itim na pakpak na nakabuka na parang handang lumipad. Bagaman isa lamang itong estatwa, naglalabas ito ng isang damang-damang pakiramdam ng pang-aapi. Ito ang maalamat na ninuno ng angkan ng fallen angel Lucifer. Siyempre, siya ay isang mitolohikal na figure at nagsilbing simbolo ng kabanalan para sa mga fallen angels. Pumasok sina Sebastian at Ferrayan sa lungsod na magkasabay. Dahil sa pagkamadali ng paglalakbay, wala siyang dinalang mga gwardya. Pagkapasok sa lungsod, napansin ni Sebastian ang maraming miyembro ng Demon Tribe na may mga natatanging anyo. Ang ilan ay may iba't ibang uri ng mga sungay sa kanilang mga ulo, ang iba ay may mga buntot, at ang ilan ay may 4 na mga braso. Gayunpaman, ang pinakakapansin-pansin sa kanila ay ang mga may itim na pakpak sa kanilang likuran. Hindi nakatiis, kumuha si Sebastian ng ilang dagdag na sulyap. Agad na malinaw na ito ay mga fallen angels, o kung tawagin minsan, ang mga fallens. Ang mga fallen angels ay kakaunti lamang. Habang tinitingnan ni Sebastian ang paligid, napansin niya na isa lamang ang nasa unahan. Marahil dahil sa kanilang pagiging bihira, nagdadala ang mga fallen angels ng matinding kay-abangan. Ang kanilang mga itim na pakpak ay paminsang lumilipad, at ang iba ay kusang umiwas na may mga mata ng paghanga saan man sila dumaan. Bilang pangunahing royal clan ng demonic world, ang fallen angels ay walang kapantay. Bagaman kakaunti lamang sila, bawat isa ay labis na makapangyarihan. Ang hari ng mga nahulog na anghel, ang kanilang leader, ay isa sa 4 na hari ng mga demonyo na namumuno sa mundong demonyo. Walang naglakas loob na saktan sila. Chapter 1588. Ang lokasyon ng bahay o kayan ay hindi nangangailangan ng sinadyang pagtatanong. Sinundan lang nila ang pinakamataong direksyon. Nang dumating sila sa pasukan ng bahay auction, ang tanawin ay nag-iwan sa kanila ng walang salita. Daan-daang mahahabang linya ang nakabaluktot na parang higanteng ahas, bawat linya ay may hindi bababa sa ilang daang tao. Bagaman si Ferrayan ay anak ng pinuno ng pinakamalaking guild ng mga ngalakal sa tribo ng Bluet, wala nang silbi ang kanyang katayuan dito. Ito ay dahil ang mga dumalo ay mga mahalagang tao, na may mga eksperto sa intermediate deity realm sa lahat ng dako at kahit mga powerhouse sa transformative deity realm na madalas makita. Sa kabutihang palad, mayroon pang mahigit 1 oras bago nagsimula ang auction. Matapos maghintay sa pila ng kalahating oras, nagbayad ang dalawa ng 1 milyong demonyong bato bawat isa bilang entrance fee, tinanggap ang kanilang mga sitting token, at pumasok sa auction hall. Sa sandaling pumasok si Sebastian sa bulwagan, labis siyang nagulat. Ang sukat ng bahay okay ay lampas sa kanyang imahinasyon, na tila daan-daang beses na mas malaki kaysa sa itsura nito mula sa labas. Mukha pa itong isang maliit na lungsod. Pagtingin sa paligid, ang dagat ng mga tao ay nakabibingi. Ang dami ng tao ay napakabigat na tila nakakapanghininga, na may 10,000 tao sa isang sulyap, at patuloy pang dumadagsa ang mga tao. Ang mga daanan, bawat isa ay higit sa 30 talampakan ang lapad, ay sobrang siksik na halos imposibleng makahanap ng matutuntungan. Dahil sa anti-flight formation sa loob ng auction house, ipinagbawal ang paglipad. Lahat ay kailangang makipagsapalaran sa mga tao habang masigasig nilang hinahanap ang kanilang mga upuan. Matapos magpalipas ng 15 minuto sa pag-navigate sa karamihan, sa wakas ay natagpuan ni Sebastian ang kanyang upuan. Naglabas siya ng mahabang buntong hininga ng ginhawa. Para sa kanya, ang makilahok sa isang ganitong kalakihang auction ay isang kauna-unahang pagkakataon. Gayunpaman, nagulat si Sebastian nang mapansin na, sa kabila ng napakaraming tao, wala ni isang tao ang nagkakagulo. Ito ay partikular na kakaiba dahil sa kilalang mainitan ang ulo ng Demon Tribe. Ang eksena ay hindi may kakaila na kakaiba. Mukhang alam ni Ferrayan ang pagkalito ni Sebastian, at ipinaliwanag niya, ito ang unang beses mo dito, hindi ba?
Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang bahay auction na ito ay talagang isang artepakto, isa na personal na ginawa ng Fallen Angel King. Ang paglikha ng gulo dito ay walang iba kundi ang paghamon sa kamatayan. Si Sebastian ay lihim na nagulat. Ang paggamit ng isang artifact bilang bahay o kayan ay isang labis na luho na hindi ka panipaniwala. Sa pagninilay, ito ay maiintindihan. Pagkatapos ng lahat, ang mga bayarin sa pagpasok pa lang para sa isang auction ay maaaring magdala ng bilyon-bilyong demonic stones, at ang kabuuan ay magiging isang napakalaking halaga kapag pinagsama sa mga kita mula sa auction. 15 minuto bago magsimula ang auction, pinahinto ang bentahan ng tiket sa labas. Sa oras na opisyal nang nagsimula ang kaganapan, lahat ay nakaupo na. Ang mga upuan ni Sebastian at Ferryan ay nasa likuran, ngunit ang bahay ng auction ay may mga estratehikong inilagay na mga screen ng mahiwagang enerhiya at mga porma sayon na nagpapalakas ng tunog sa regular na agwat, tinitiyak na lahat ay malinaw na makikita at maririnig ang mga kaganapan. Sa simula ng auction, isang nakatatanda mula sa Fallen Angel Tribe ang umakyat sa entablado, kasama ang isang magandang dalaga. Ang babae ay may dalang tray na natatakpan ng itim na tela. Dahil nasa loob sila ng panloob na espasyo ng artifact, hindi magamit ang mga espiritual na pandama. Kahit na ito ay isang ordinaryong piraso ng itim na tela lamang, ang presensya nito ay nagbalot sa nilalaman ng tray ng misteryo, na nagpasiklab ng kuryosidad ng lahat. Matapos maingat na ilagay ang tray sa entablado ng auction, masunurin na lumipat sa gilid ang batang babae. Ang matanda ay nagdikit ng kanyang mga kamay at ngumiti sa madla, sinabing, "Maligayang pagdating sa triennial na kaganapan ng Fallen Angel Auction House. Ako si Lux Ine Fallen." Sa bingit ng digmaan sa pagitan ng tribo ng mga demonyo at tribo ng mga tao, maingat naming inihanda ang isang koleksyon ng mga bihirang kayamanan na bihirang makita. Nang walang paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang unang bagay. Inalis ni Lux Ine ang itim na tela, na nagpakita ng isang piraso na naglalabas ng mahiwagang liwanag na nakapatong sa tray. Ito ay isang banal na teknik, ang teknik ng Diyos ng lila na apoy. Ang kapangyarihan nito ay pambihira, kayang sunugin ang mga bundok at pakuluan ang mga dagat kapag natutunan ng mabuti. Ang panimulang presyo ay 50 milyong demonyong bato, na may minimum na pagtaas na 5 milyong demonyong bato bawat alok. Nagsisimula na ang auction. 55 milyon. Sigaw ng isang matipunong lalaki ng may pagka-impatience. 65 milyon. Sagot ng isang matandang lalaki na nakasuot ng magarbong balabal, na ayaw umatras. 85 milyon. Ang boses ng isang batang maharlika ay umabot ng malakas at malinaw habang itinaas niya ang pastahan. Chapter 1589. Pagkatapos magsalita ni Lux Ine, agad nang nagsimula ang lahat sa pagbid. Ang presyo ay mabilis na tumaas, at hindi nagtagal ay umabot na ang bid sa 500 milyon. Sa huli, may isang tao mula sa tribo ng Unihorn na matagumpay na bumili nito sa astronomical na presyo na 11.5 bilyong demonyong bato. Ang unang item ay isang matinding teknik na agad nagpasiklab ng kasiyahan ng lahat. Gayunpaman, ito ang karaniwang taktika na ginagamit ng isang auctioneer, ipinapakita ang isang magandang item sa simula upang mapuko at pasiglahin ang lahat. Nang makamit na niya ang kanyang layunin, agad na ipinakita ni Lux Ine ang pangalawang bagay habang ang lahat ay abala pa rin sa kasiyahan. Ang pangalawang item ay isang pang-anim na baitang na halamang espiritual, bulaklak ng Radimos. Ang bulaklak na Radimos na ito ay may makulay na kulay, translucent na mga talulot, at nakakabighaning amoy. Bagaman ang halaga nito ay mas mababa kaysa sa isang teknik, ito ay isang mahalagang halamang gamot na may pambihirang mga epekto. Gayunpaman, hindi siya nagbid para dito. Mayroon siyang bilyong-bilyong espiritual na bato, ngunit magdududa ang mga tao kung gagamitin niya ang mga espiritual na bato sa demonic world. Bukod pa rito, mayroon na lamang siyang 2 bilyong demonic stones mula kay Ferryan at nais niyang itabi ang mga iyon para sa pagbid sa Dreamless Vine. Kaya, pinaikit niya ang kanyang mga mata upang hindi siya ma-distract, at kalahati ng isang araw na auction ay natapos sa isang kisap mata. Ang susunod na item ay Dreamless Vine.
Anunsyo ni Lux Ine. Pumukaw ang mga mata ni Sebastian, at ituwid niya ang kanyang likod, nakatitig ng matagal sa podium ng auction. Pinanood ni Sebastian ang mahiwagang energy screen na nakabitin sa hangin at nakita ang isang esmeraldang berdeng baging sa tray sa podium. Ang baging ay mga 1 pulgada ang haba, pinalamutian ng ilang magaan na bardo na yusyang mukha itong ordinaryo. Pero sa parehong pagkakataon, bahagyang naglalabas ito ng isang mahiwagang enerhiya. Isang elixir na pang-7 baitang, Dreamless Vine, na may mahiwagang epekto ng pagbabalik buhay sa mga patay. Isang napakabihirang kayamanan, talagang. Ang panimulang presyo ay 40 milyong demonic stones, at bawat tawag ay hindi bababa sa 500,000 demonic stones. Nagsisimula na ang bidding. 45 milyon. Sigaw ng isang boses na mababa. 48 milyon. Isang boses na mataas ang tono ang agad na tumutol. 50 milyon, isang malalim na tinig ang tumawag. Walang masabi si Sebastian. Kahit na handa na siya sa isip, nagulat pa rin siya sa mga presyo. Bago ito, ang mga item na may panimulang bid na 25 milyon ay naibenta sa humigit kumulang 500 milyong demonic stones. Sinasabi ni Sebastian na malapit sa 800 milyon ang kakailanganin para makuha ang Dreamless Vine na may panimulang bid na 40 milyon. 200 milyon. Nang walang pag-aalinlangan, itinaas ni Sebastian ang kanyang paddle at ginamit ang kanyang espiritual na pandama upang magpadala ng sunod-sunod na mga numero. Kaagad, ang bilang 200 milyon ay lumabas sa energy screen. Habang mabilis na tumaas ang presyo, maraming tao ang napatigil sandali. Pero tumagal lang iyon ng isang saglit. Di nagtagal, marami ang nagsimulang magtaas ng bid. 500 milyon, isang malamig na tinig ang nagsabi, at ang silid ay naging tahimik na tahimik. Ganap na katahimikan ang bomb-alot sa paligid dahil ang nagtaas ng bid ay isang misteryosong figurine na may itim na mga pakpak sa kanilang likod. 600 milyon. Muling tinawag ni Sebastian sa matibay na tono. Maraming tumingin sa kanya pagkatapos niyang tawagin ang bid, tinitingnan siya ng may gulat at paghamak, na para bang siya ay isang mangmang na hanggal. Chapter 1590. 700 milyon. Muling umalangaw-ngaw ang malamig na tinig. Ang babae mula sa Fallen Angel Tribe ay humarap kay Sebastian na may malamig na ekspresyon. Kahit na sila'y milya-milya ang layo, ang kanyang titig na para bang 2 guhit ng nagyayelong liwanag na kayang tumingin sa kaluluwa ay naglakbay sa distansya at tumagos ng tuwid sa isipan ni Sebastian. Nagmumukhang walang pakialam at hindi natatakot si Sebastian habang nakakunot ang kanyang noo. Sa daan papunta rito kanina, binalaan siya ni Ferrayan na ang mga miyembro ng Fallen Angel Tribe ay mayabang at mapanghamak. Maliban na lang kung wala ng ibang paraan, huwag nilang saktan ang tribong ito. Sebastian ay nagmaktol sa kanyang puso, iniisip na ang babaeng ito mula sa Fallen Angel Tribe ay talagang maliit at hindi mapagpatawad sa iba. Nasa isang pampublikong auction sila, kung saan ang item ay napupunta sa pinakamataas na nagbid. Hindi ito lugar para sa kanyang pagpapakita ng kayabangan. 800 milyon. Itinaas ni Sebastian ang bid ng walang pag-aalinlangan, malamig ngunit matatag ang kanyang boses. Kailangan niyang makuha ang Dreamless Vine. Kahit na magalit ang isa mula sa Fallen Angel Tribe, hindi siya susuko. 900 milyon. Muling nagbid ang babae mula sa Fallen Angel Tribe. Ang kanyang boses ay malamig at seryoso, may halong galit. Alam ng lahat na kung hindi dahil sa pagbabawal ng labanan sa lugar na ito, siya sana ay umatungal na parang leon at inatake si Sebastian. Ang tribo ng Fallen Angel ay palaging mga bully, hindi makatuwiran, at marahas. Bukod dito, labis silang nagproprotekta sa kanilang mga mahihina na kasapi. Kung sino man sa kanila ang mapuko, ang mas malalakas na miyembro ng tribo ay tutulong sa kanila. Dahil dito, umiwas sa kanila ang ibang mga tribo. Kahit na sinamantala sila ng Fallen Angel Tribe, tahimik nilang nilulunok ang kanilang mga hinanakit. 1 bilyon. Ang boses ni Sebastian ay umuugong habang umuukit ito sa bulwagan ng auction. Isang matatag na tingin na may halong lamig ang sumiklab sa kanyang mga mata, at wala siyang ipinakitang senyales ng pag-atres.
Ang lalaking ito mula sa Dark Tribe ay sobrang tapang. Nakikipaglaban siya para sa isang item sa isang tao mula sa Fallen Angel Tribe. Mukhang naghahanap siya ng kamatayan. Tama. Ang taong ito ay humihingi ng kamatayan. Tanging isang hanggal ang makikipag-away para sa isang bagay sa isang tao mula sa Fallen Angel Tribe. Nang marinig ng mga tao na tinaasan ni Sebastian ang bid, marami ang nagtawanan sa kanya at tiningnan siya na parang malapit na siyang matapos. Ang babae mula sa Fallen Angel Tribe ay hindi na nagsalita, ngunit may masamang ngiti sa sulok ng kanyang mga labi. Matinding tumitig siya kay Sebastian at umupo. Lahat ay makakapansin na determinado siyang patayin si Sebastian. Pagkaalis ni Sebastian sa plaza, gagawa siya ng hakbang laban dito. Bagaman si Sebastian ang gusto niyang patayin, si Ferryan ay labis na pinagpapawisan at nanginginig ng hindi mapigilan sa tabi niya. Nitavin, huwag mong saktan ang Fallen Angel Tribe dahil bawat isa sa kanila ay isang mabangis na demonyo. Mas mabuting mag-isip ka ng paraan para makaalis dito sa lalong madaling panahon, kung hindi, mapapahamak ka. Karaniwan ng walang awa si Ferryan, pero nanginginig siya ngayon sa takot. Nakita ang kanyang pagkabahala, humalaklak si Sebastian. Kung maglakas loob siyang lumapit, sisiguraduhin kong hindi na siya babalik at pagsisisihan niyang nakialam siya sa akin. Ang mga bagay na sumunod ay lalong naging mahalaga. Mga pil at elixir ng ikapitong baitang ang ipinakita isa-isa, at lahat sila ay kumikislap sa isang nakakaakit at mahiwagang liwanag. Bagaman tinokso si Sebastian, hindi niya ito mabili dahil nauubusan na siya ng pera. Gayunpaman, napansin niya na ang mga miyembro ng Fallen Angel Tribe ay mayayaman at magarboso. Nakita niya ang isang dosenang sa kanila na nag-aalok, at sa tuwing ginagawa nila iyon, sumusuko na ang ibang tao. Nagtapos na ang auction. Magmadali tayo at umalis, mungkahi ni Ferryan sa nanginginig na boses, sinisiksik ang mga salita sa pagitan ng nagkakatinggiting na mga ngipin. Sige. Tumanggo si Sebastian ng kalmado. Kung wala namang dahilan, ayaw din niyang magdulot ng gulo dito. Pumunta ka sa likod ng entablado para kunin ang iyong binili. Naghihintay ako sa labas. Dahil na-offend ni Sebastian ang isang tao mula sa Fallen Angel Tribe, si Ferryan ay laging kinakabahan at sobrang nerbyoso na wala siyang binili. Sa likod ng entablado, ibinigay ni Sebastian ang 1,000,000,000 demonyong bato at ang kanyang paddle. Matapos suriin ng empleyado ng auction house ang lahat, ibinigay niya sa kanya ang isang magandang kahon na gawa sa esmeralda.